How to obtain CFO GCP Philippines. Bang mag-migrate kasama ang foreign spouse o fiancé mo? Baka iniisip mo, ano nga ba ang CFO certificate at paano ito makukuha? Well, nasa tamang lugar ka. Everyone, welcome back to the Swanberg channel. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano kumuha ng CFO Guidance and Counseling Program Certificate dito sa Pilipinas. Step-by-step guide. At susunod kang video, ibabahagi ko rin ang aking personal experience kung paano ko nakuha ang aking CFO noong 2024. Naman ng CR1, IR1, K1 visa o spouse visa, importanteng panoorin mo ito para maiwasan ang abala sa travel plans mo. Isasama ko rin ang mga tips sa mga dokumentong kailangan, bayad at kung ano ang aasahan sa buong proseso. 1. Ihanda ang iyong mga kailangan. Bago magpa-appointment, siguraduhin may scanned copies ka ng mga sumusunod. 1. Barcoded confirmation form ng GCP appointment. 2. Original na valid passport at karagdagang 2 valid IDs. 3. Original na valid visa at confirmation of permanent residence para sa mga papuntang Canada lamang. 4. Kopya ng passport ng petitioner o isang valid ID. 5. PSA marriage certificate na nasa security paper kung ikinasal sa Pilipinas. 6. Report of marriage mula sa PSA na nasa security paper kung ikinasal sa ibang bansa. Maaaring humingi ng karagdagang dokumento kung sa palagay ng counselor o facilitator ay kinakailangan ito para makumpleto ang proseso ng guidance and counseling. Inirekomenda na ang lahat ng GCP applicants ay maghanda rin ng mga sumusunod na dokumento kung ito ay naaangkop lamang sa kanila. Katulad ng divorce decree o certificate ng Filipino spouse o foreign spouse kung dati ng kasal. Annulment papers ng Filipino spouse o foreign spouse kung dati ng kasal. Patunay ng residency o alien registration card or ARC ng foreign spouse. Yan ang relasyon o mga litrato na magkasama kayo katulad ng email at iba pa. Certificate of Family Relation o Registration ng Foreign Spouse. Patunay ng Civil Status o Certificate of No Marriage. Death Certificate ng Filipino spouse o foreign spouse kung balo. Valid Certificate na walang criminal record o clearance o anumang katumbas na dokumento na magpapatunay na walang criminal o derogatory record. Paalala, maaring hilingin sa ibang aplikante na mag-upload ng karagdagang dokumento gaya ng katibayan ng relasyon o mga dokumento nagpapakita ng pagkakakilanlan ng petitioner katulad ng passport, green card at iba pa. Step 2. Pumunta sa official na website ng CFO. Ipapakita ko dito sa screen ang website ng CFO Online Registration and Appointment System. Step 3. Magpareserba at magparehistro online para makadalo sa Guidance and Counseling Program or GCP ng personal. Pumili ng iyong preferred na CFO office. Step 4. Diretsong pumunta sa CFO Data Privacy Policy. I-click ang agree o sumang-ayon matapos basahin. Step 5. Buksan ang iyong rehistradong email o i-check din ang spam folder at hanapin ang confirmation message mula sa CFO. I-click ang confirm email, piliin ang petsa ng appointment, i-upload ang iyong litrato o ilagay ang personal na impormasyon mo at ng iyong asawa or fiancé partner. Pagkatapos ay i-click ang submit. Step 6. Kumpletuhin ang online registration procedure at i-print ang barcoded confirmation form o i-save ang digital copy gaya ng PDF format sa iyong cellphone, mobile, or tablet. Step 7. Pumunta sa CFO o napiling opisina gaya ng Manila, Cebu, or Davao.
sa nakumpirmang petsa ng iyong appointment at siguraduhin dumating ng kahit 1 oras bago ang oras ng iyong appointment. Dalhin ang kompletong GCP requirements. Yan po yung mga step-by-step guide kung paano magpabook sa CFO. Susunod ko pong video, i-upload ko po ang aking CFO experience. Marami pong salamat. Don't forget to like, share, and subscribe po sa The Swan World channel. At kung may comment kayo, mag-comment lang po kayo sa ibaba. Thank you and God bless.